Ito naman si Yana Motovlog, sinurrender ng ahon niya sa LTO ang kanyang lisensya. Ayan ho, dahil nga sa pag-uutos ng LTO during investigation diyan sa kanyang road rage na pagmamaganda niya sa Zambales, no, day. Ayan. So, yun nga, sinurrender na niya ang kanyang lisensya. Pero, hindi kasama ang motor na sinasabi ng LTO na pati ang motor dapat dalhin ninyo dyan, tsaka ang ORCR. O, itong balita ha, pakinggan natin guys. Lanuego po ng DCWB. Update lamang po tayo. Na-surrender na po ng motovlogger na si Yana ang kanyang driver's license sa tanggapan po ng LTO kaninang umaga. Yan mismo po ang kinumpirma ni ASEC Vicor Mendoza ng Land Transportation Office. Pero hindi niya po na-turn over sa LTO yun pong motorsiklo at ORCR na kanya nga pong ginamit o nakita po doon sa viral video. Kaya po ipinag-utos ng pamunuan ng LTO doon po sa sinasabi nga pong totoong may-ari noon pong motorsiklo na i-turn over po yung motor at yung ORCR sa next scheduled hearing. So matapos na nga rin po yung mga paulat na hindi nga po doon sa motovlogger na si Yana, yun pong nabanggit na motorsiklo. So part pa rin po yan ng investigation ng Land Transportation Office kaugnay po ron sa insidente. So yun nga ho, hindi niya naidala ang motor kasi hindi naman pala siya di umano ang may-ari. O paano niya dadalhin, di ba? Ano ba yan? Pero ha, may mga tanong kasi dito ang taong bayan. Hindi na natin i-mention yung mga names ha. Ayon dito sa mga nag-comment doon sa sinabi ng taga DZWB. Ano ba violation? Hirapan ako magbasa dahil ito. Ano ba ang violation? Sabi nung isang nag-comment. Ano ba nilabag niya? Kailangan ba surrender yung motor? Para saan? Kung inalipustan niya yung tao o pinagbantaan sa korte yun. Di ba dapat caught in the act sa LTO? Sinagot siya ngayon. Para maintindihan mo, sabi nung sumagot doon sa nagtanong na yun, kung bakit pinapasurrender ang motor. Wala kasing side mirror. Ayun yun. Kaya kailangan yung ORCR para malaman kung rehistrado pa or paso na. Gets? Ayun. Pinagalitan ka tuloy ng ano, day. Yung lalaki na ito na nag-comment, pinagalitan tuloy nung babae. Ayan. Sabi parang isang nag-comment dito, bakit kailangan pang i-turn over ang motor? Kasi po, i-impound yon, sabi nung sumagot. Ba't kailangan i-impound ang motor? O, di ba kailangan pa talaga isa-isahin yung spoon feed naman itong nagko-comment na ito? Di pala kanya yung motor, sabi nung nag-comment. Sabi naman itong isa na nag-comment, paano niya isusurrender? Hindi naman sa kanya yun. Sakit sa banks yung sa may-ari ng motor na yun. Kay nagkalat kasi na di umano is itong si Carl na kaibigan niya, ang may-ari di umano ng motor na yun na pinahiram sa kanya. Naging perwisyo pa si Yana kay Mr. Carl ayon dito sa nag-comment. Di umano ha. Kasi ito, di na naman natin sinasabing si Carl ang may-ari. Pero ayon doon sa kumakalat na mga video, na mga impormasyon sa social media, si Carl di umano ang may-ari ng motor at pinahiram kay Yana. Kaya pinapasubmit ang ORCR to check if updated ang rehistro at ma-check if ang mga accessories ay naayon sa National Code of the Philippines. Ayan, kaya surrender yung motorsiklo. Sa mga nagtatanong ha doon sa nag-comment doon sa TikTok account nitong reporter ng DZWB. Eto. At ayon pa dito kay Ramon Tulfo, kilala niyo si Ramon Tulfo? Si Ramon Tulfo, ito ay kapatid ni Senador Raffy Tulfo at nang tumatakbong si si Ben Tulfo at saka si Erwin Tulfo. Tulfo. Bugad. Ay, naku, saan ba yung binabasa ko tuloy? Ayon dito sa kanyang post Facebook page ha. May yan ha. Ayan ha, ayan pakita ko sa inyo. May blue check yan ha. Ayan, hindi niyo nakita, di ba? Kasi masilaw, Hindi makita pala sa camera. Ko dyan, i-overlay ko dyan sa inyo. Ayon dito kay Ramon Tulfo sa kanyang Facebook account, that Pakyu incident in Zambales involving an arrogant, wannabe rich. Wannabe rich ang tawag niya dito kay Yana Motovlog. Pero di naman, sabi niya, ulitin natin.
that Pacquiao incident in Zambales involving an arrogant wannabe rich pero di naman girl and a male driver boils down to road courtesy and discipline, sabi ni Ramon Tulfo. Pinoys are undisciplined drivers. Ito ay ayon kay Ramon Tulfo, ha. The girl thought her big bike, which it turns out was just borrowed, was a symbol of authority and wealth. Parang di ko ata naintindihan yun. Charot. Inaakala daw nung babae ni Yana Motovlog na yung big bike na sinasakyan niya during that time sa Zambales, na which turn out na hiniram lang pala niya, magiging simbolo daw ito. Akala niya magiging simbolo ito ng authority at kayamanan. Ayan. Kaya parang ang dating kasi nagmamalaki itong si Yana Vlog nung time na yun, di ba? Siga-siga niya eh. Kala mo yung talagang lumuluwa siya ng ng mga gold bar sa ngalangalan niya, day. Yung galing sa esophagus niya, yung gold bar, lalabas sa bunganga niya. Oo, parang siya factory ng gold bar, day. Akala mo parang lumuluwa siya ng parang siyang bulkang mayon, parang lumuluwa ng lava ba? Ganun na gold bar, ha? Kaya Pacquiao siya sa driver ng pickup who turns out to be a rich man who much richer than she is. Much richer. Rich nga ba si Yana Motovlog? Hindi ko lang sure, ha. Kung mayaman ito si Yana Motovlog, dapat ito matingnan ng BIR. Kasi according to sa napanood ko ng mga nakaraan, para may dati siyang negosyo eh. Dapat ma-check din ito ng BIR kung nagbabayad ito ng tax. In the end, siya pala yung napak. Ayun, ituloy ni Ramon Tulfo kasi di ko ma-spell out, baka magalit si Meta, sabi niya. Ito naman mga urot. Anong urot? Di na tinitigilan ang kanilang pangbabas doon sa babaeng sa babaeng mayabang kahit na umiiyak na sa pagbibigay ng public apology, ayon dito kay kay Ramon Tulfo. Kasi ha. So yun ha, ang talagang trademark dito sa tumatak dito sa message ni Ramon Tulfo is itong that Pacquiao incident in Zambales involving an arrogant wannabe rich pero di naman. Yan talaga ang doon highlight doon sa sa kanyang sinabi. Ayan. So akala daw ni Yana Motovlog, according kay Ramon Tulfo, yung big bike na hiniram niya magiging simbolo ito ng authority and kayamanan. Kasi di ba, parang kala mo kung sino-sino siya doon. Kala mo kung sinong prominenteng tao siya na, tell me, gano'n. Tapos, bakit nga ba, mahal kita? Ay, gano'n, nadamay pa to si Rosel Nava, tsaka si yung side A band, tsaka si Joey Albert sa pinagagawa ito ni Yana Motovlog. Ayan. So, parang siga-siga nga siya nung time na yun. Ngayon, tumiklop ang lola ninyo. Sa nakita ko, deleted na yung hindi ko alam kung delete na. Pero wala na ho sa social media account niya sa Facebook yung nasabing video. It's either deleted or naka-private na ho yun. Natakot na siguro siya. Baka madagdagan yung kaso niya sa cyber libel. Cyber libel, tsaka ganun. Sakit sa ulo yan, girl. Ginawa mo. Kaya sa uulitin, huwag tayo maging mayabang. Kahit, por Diyos, por favor, yung mga totoong prominenteng tao nga sa Pilipinas, napaka-humble, ha? Alam niyo ba sa Henry C., ang kapatid ni, ang isa sa anak ni Henry C., pumipila pa yan talaga siya sa airport. Hindi siya VIP. Ayan, alam niyo ba yun? Hindi nga siya nagmamayabang na may maipagmamayabang ka. Tayong mga ordinaryong tao na nakatungtong lang sa kalabo. Akala nyo mga kalabaw na kayo, ha? Maggalit nyo ako, ha? Tumataas yung... yung ovary ko tumataas talaga.